Samantala, suportado po ng mga senador ang gagawing pagsuspindi ng DOTR sa implementasyon ng PUV Modernization Program dahil ito raw ay kailangang pag-aralan at repasuhin. Ayon sa ilang senador, tama lang na hindi muna ipatupad ang programa kung hindi naman handa ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Mayan Corvera sa balitang yan. Sususpendihin na ng Department of Transportation ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o Jeepney Modernization Program. Ayon kay Senate President Francis Escudero, kinumpirma ito sa kanya ni Transportation Secretary Vince Dizon. Sabi ni Escudero, nagdesisyon ang DOTR habang hindi pa tapos ang ginagawang pag-aaral sa programa. Dahil nabasa din niya ang posisyon ng Senado at mahaba-haba din naming tinalakay ito sa kanya mismo bago pa man siya nahirang bilang kalihim. Sa totoo lang, yung puso niya nasa sektor na ito dahil madalas kaming nag-uusap tungkol dito. Hindi ko naman nakakalain na siya pala ang magiging DOTR Secretary makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng mga pag-uusap naming yon. So makakaasa kayo at buo din ang pag-asa ko na kakatigan ni Secretary Vince Dizon ang posisyon ng Senado kaugnay sa pagpapaliban ng modernisasyon. Suportado ni Senador J.V. Ercito Hakbang dahil sa hindi pa rin nare-resolbang reklamo ng mga tsoper at operators ng mga public utility vehicle. Hindi anya tamang ipatupad ang isang programa kung hindi naman handa ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Sabi ni Senador Grace po, 7 taon na nilang hinihiling sa DOTR na rebisahin muna ang programa bago magtakda ng anumang deadline. Dahil sa paulit-ulit na pangakong napako mula sa ahensya noon, kinakailangan magpasa ng resolusyon ang Senado para ipatigil ang phase-out ng mga jeepney. Bukod dito, inihain din ng Senador ang Senate Bill number 105 simula pa noong 2019 para matiyak ang isang makatarungan at makataong modernisasyon kabilang ang sapat na transitory assistance para sa mga driver at operator. Sa kabila ng bilyong-bilyong pondo na inilaan para sa programa, sabi ng Senador na nanatili ang mababang utilization rate na nasa 53% lamang ng 7.5 bilyong budget mula 2018 hanggang 2024. Iginiit ni po na napakaraming dapat ayusin sa programa tulad ng kakulangan sa ruta, mahal na units at kawalan ng subsidy para sa mga maapektuhang tsoper at operators. Ang mga tsoper ng mga pampasaherong jeep masaya sa desisyon ng DOTR. Nangangahulugan raw kasi ito na hindi na muna sila i-phase out sa mga lansangan. Hindi ayos naman. Natigit yung... Bakit? Ay, nagagastosan din kami dito sa modernization eh. Phase out. Ay magandang balita. Bakit? Tuloy-tuloy pang biyahe namin. Magandang balita yun. Bakit? Tuloy-tuloy ang biyahe namin. Para matustusan ang pangangailangan namin. Yung isang jeep ko, di nga nakakabiyahe dahil di ko na i-consolidate. Kung ganyan ang balita, mai-restore ko. Mayan Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.